Malipayong gabi mga kaigsunan. Welcome sa atong midweek prayer meeting. Og niata sa ikaupat nga bahin sa atong topic, What We Believe in Resurrection. Ug buot nako nga ma-summarize ang tulo kamilabayng Miyerkules mahitungod sa atong nakatunan, mahitungod niining doktrina sa pagkabanhaw. Ang doktrina mao'y giisip nato nga talaan kun mga bahin kini sa atong pagtuluohan. Doctrines are the set of our beliefs, matud pa. Og tungod niya na importante kay masayran nato nga ang atong ginalauman ug ang atong paglaom mismo dili lang hantud diri sa kalibutan ang panaad apan hantud kini sa walay katapusan. Muna nindot kayo. Death may come, it is true, and yet there is a promise of the Lord Jesus Christ. Busa angay natong masayran nga bisan og niata niining review, importante kayo nga ang usa ka Kristohanon nasayod sa iyahang pagtuo o practices mismo ang church nga iyang gipamiyembrohan. Kay unsan lang kay metabo, just an exaggerated illustration. But just imagine, mo join ka og usa ka church waday ka nasayod, usa sa ilang practices nga pananglitan every first Sunday, musuot mo tanan og pink nga sinina, pink nga pantalon, lalaki o babae, di matinghapog ka. Of course, I say it is an exaggerated illustration, pero mas maaini nga nasayran nato atong mga gituuhan nga basihan sa atong mga ginabuhat. So our beliefs, our doctrine will be the basis of our own practices. Karon, akong sugdan, tulo man to kabutang, tanawon og tun-an na sab nato ang certainty of death. Ang kamatayon kahadlukan sa kadaghanan. Apan ang gisulti sa balaang kasulatan, for to me to live is Christ and to die is gain. Matod pa ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga Pilipos. Nganong ingon ni ana man ang iyang ikasulti nga ang kamatayon mao ang kadaugan, mao ang ganansya tungod kay luyo nining kamatayon naa ang himaya. Amin ninyo, daghang tao nga mawili sa kinabuhi diri sa kalibutan. Siguro tungod sa mga luxury nga ilang nabatunan. Siguro tungod sa mga kabtangan nga ilang nabatunan. Balay, sakyanan, salapi, pribilehiyo sa ilang trabaho nga nabatunan, mga tawag nato fringe benefits of being an employee. Mo nang tanan mawili ta ni ana. Apan mga kaigsuunan, hinumduman nato nga didto sa himaya na ay mga butang nga di nato maagian diri sa kalibutan. In heaven, in glory, there will no more be sufferings, no more sickness, no more death. Mao na ang didto sa himaya uban sa atong Ginoo. Busa ay mong kalimot niini. It is certain that there is death. Sigurado gyud na ay kamatayon. Naatay appointment sa kamatayon. Apan luyo ni ana mao ang himaya tungod kay ang atong lawas nun nga madunuton nga kinaiyahan pagailisan kini og lawas nga dili na kini madunuton human ni anang kamatayon. Adunay mga tao hinuon nga dili moagi og kamatayon. Sa balaang kasulatan may na-record na. Usa ni ana mao si Elijah. Ug ang natabo lang sa iya wa gi-record nga namatay. Apan siya ingon pas balaang kasulatan, he was caught up in heaven in the chariot of fire. Ingon na ang natabo. Ang uban nag-agi og kamatayon unya grabe nga klase nga kamatayon ang ilang naiaguman. Kung pananglitan sa iron nato ang kamatayon ni Stephen as the first Christian martyr
siya matud pas bala ang kasulatan. Gibato. He was stoned to death. Gibato. Unya namatay. Ingana ang naitabo niya. Apan una siya namatay, ingon pa siya, nakita nako ang himaya sa kalangitan. Unya ang iya nga pag-ampo, lay not to their charge. Ayaw ihatag kanila. Sama sa pag-ampo ni Ginoong Kristo nga forgive them not, for they know not what they do. Mausab ang pag-ampo ni Esteban. Muna hinungdan mga kaigsuunan, nakahadlukan man sa daghan ang kamatayon. Apan ang kamatayon pwedeng mapangandaman nga dili kahadlok ang atong pag-aatubangon. Apan kini welcome nga isipon nato promotion kay makauli na ta sa tinuod natong Pinoy-anan. Abi ninyo mga kaigsuunan diri sa kalibutan, lumalabay lang ta. We are strangers, we are pilgrims, we are travelers. Unya ang tinuod nato nga destinasyon og Pinoy-anan mao ang kalangitan. Mao na siya ang himaya. Ang ikaduha mga kaigsuunan nga atong hisgutan mao ang pagka-inalidan or change. We shall all be changed. Mao na ikaduha nga atong timan-anan. 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Usa ni kapanahon sa ministry ni Apostol Pablo nga nagsulat siya ngadto sa mga taga-Korinto. Ug gihisgutan sab niya diri ang kamatayon. Unya naghisgot siya nga kini usa ka misteryo ang atong pagadangatan o ang matabo. Ang sulti niya dinhi nga dili kitang tanan mga matay. Of course, iyang diretso nga gisulatan ang mga taga Korinto karon sa atong pagbasa niini karon hibaw tangwa nay nagpabilin sa ilaha. All of them have died already. Apan ang iyang pagsulat dinhi nga ang sulti niya, we shall not all sleep, ay pasabot niya sa kinatibuk ang gipadad-an niya sa mensahe during the time of those present-day Corinthians. Katong pagsulat pa niya. Hantod nining present time nato nga mga Kristohanon, Corinthian o Asian o taga-asa man, kalakip kini sa iyang gisulatan nga nag-ingon siya, we shall not all sleep. Gani kung sa atong henerasyon di pa mo balik atong Ginoo og kitantanan nga nakabati nining maong mensahe, una pa mo balik si Ginoong Kristo, dangatan na sa kamatayon, naalang gihapon kadtong ubang makabasa niini og mahimong kabahin sa iyang pagsulat alang sa mga taga-Korinto nga buhi pa inigbalik ni Ginoong Kristo. O ang iyang sulti dinhi nga bisan dili tanan mga matay inigbalik ni Ginoong Kristo aduna pay mga taong buhi apan ang tanan. Timan ninyo kana nga pulong. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Kato ikaduha nga all ay pasabot niya ni ana kadtong una nang nangamatay kaning sa pagkakaron sa atong panahon ang umaabot namatay ba o buhi pa tanan-tanan pag-aalidan. Well, we have to be aware also that the word change would also mean alive. Kanang moingon nga gialidan una ilisan, pwede sad nga mayunta buhi. Kay ang una mga kaigsuunan nga ato na pong nakatunan that in the change in resurrection from corruptible body hatagan og incorruptible body. Gikan sa lawas nga madunopon, di na madunuton ang iilis. Unya,
gikan sa mortal, pagkamortal, mamatay. Kita himuon na sad nga immortal, dili na mamatay. Kung ang imong pagdawat ni ana, murag dili matugkad ang gilawmon, murag way kahulugan. Apan mga kaigsunan, karon buot na ako nga mapahinumduman ikaw, nga imo unta ning matugkad nga kamatuoran, so that beyond the difficulties, temptations of this world, kalisod sa atong kinabuhi, no? Inig-abot niya ng pagkabanhaw didto sa presensya sa atong Ginoo, wala na kining maong mga kalisdanan, wa na ning maong mga suliran, wala na kining maong balatian o mga kasakitan. Mao na hinungdan nga sa laing sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, basahon ako sa inyo ang Romans chapter 8, 17 and 18, iyang ginapasalig ang himaya nga dili ikakumpara. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may also be glorified together. For I reckon that the sufferings of these present times are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Ingon na ang sulti ni Apostol Pablo, kita manununod sama nga si Ginoong Kristo namatay, nagtugyan siyang kinabuhi ngadto sa Amahan, nabanhaw, mikayab paingon sa kalangitan, ingon na usab, tinuod mang may kamatayong gikatudlo sa kada tao, sa ako ug sa imo. Apan ang saad sa pagkabanhaw, ang saad nga kita pag-alidan. There is a change during the resurrection. Ug kanang himaya nga atong pag-aadtuan, dili maikumpara sa katahom, sa himaya, sa iyang pagka-mahimayaon nga sitwasyon, the glorious situation and condition. It cannot be compared. It cannot even be imagined how glorious it is. Wa kay butang nga maikumpara ka na mo yung nga, kung moabot ng panahon nga di na ko kinanglang mo trabaho, nga naga-relax na lang ko, nga ako lang magbiyahe, maglingaw-lingaw na lang. Kanan-tanan makaigsunan, dili paigo kung imong igakumpara sa himaya, may tungod sa saad sa atong Ginoo. Mas labaw gihapon tong iya. There is change in resurrection. Ug ang ikatulo, there is victory in resurrection. Nganong ato mangyong gitun-an ang pagkabanhaw? Tungod kay dunay kadaugan sa pagkabanhaw. 1 Corinthians chapter 15 verse 19. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Verse 20. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Verse 21. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Mao ni mga kaigsunan ang penultimate verses. Naa ang kamatayon. Apan dili gibuntog sa kamatayon. Hinuon atong buntugon. It is fleshly when we say that death has conquered our life. And it is spiritual to say that there is victory in death. Kini mo atong pildihon. Gani, ingon ang balaang kasulatan nga ang kamatayon, mao'y katapusang kaaway nga pagabuntugon. Death will be the last enemy to be conquered. But trust in the Lord because He has promised that there is triumph, there is victory in resurrection. Ang kamatayon moabot, apan ang pagkabanhaw moabot, siguraduha lamang nga una niabot ang kamatayon, ikaw higala, nakabaton kay Ginoong Kristo. Busa sangpit ngadto niya. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sangpit sa pag-ila nga ikaw makasasala,
Unya imong gihinulsulan ang imong mga sala. Giila nimo nga ikaw makasala, biyai ka na mong sala. Pangayog pasaylos Ginoo, balik sa Ginoo. Alagara ang Ginoo. Kay adunay kadaugan, luyo ni anang kamatayon tungod sa pagkabanhaw. There is triumph in resurrection. Ay mong kalimot nga ang gisulti dinhi ni Apostol Pablo, kung kining maong mga butanga hantod lang nining atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, kita sa tanan tao mao ang pinaka-miserable, pinaka-makaluluoy. Mao na atong sitwasyon. Apan mga kaigsuunan, salamat sa saad sa Ginoo. Tungod kay bisan pa sa kinabuhi luyo sa kamatayon, nagyapoy plano. May saad ang Dios. Ang pagbalik ni Ginoong Jesucristo mao ang musugod niya ng pagkabanhaw. The return of our Lord Jesus Christ will precipitate the resurrection of the dead. Unahon pagbanhaw ang nangamatay, kung buhi pa kita inigbalik ni Ginoong Jesucristo, kita pagasakgawon, kita pagaalid-an, we will be caught up and we will be changed to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ako manginaot mga kaigsuunan nga sa pagbalik-balik nato nining maong mga pagtulunan, musulod sa atong pangunahuna, mugawas sa atong mga practices o ginahimo ang kamatuoran sa kabag-uhan. Di na kita magkinabuhi sa kasalanan apan magbiya niya ng maong mga butanga. Kaaway sa Dios ang sala, dili buot ang Dios nga isagol ang pagkabalaang nabatunan nato sa kadautan sa sala nga nagsugod diha kay Satanas o kay Lucifer. Mao hinungdan magkinabuhi tang matarong. Unta kining maong kamatuoran sa doktrina sa pagkabanhaw, makahatag ka natong kadasig nga magkinabuhi nga ang handom mapasidunggan ang Dios nga kanunay nagmahal kanato. Kung naa ka sa mga panahon nga sama ug way nagapaminaw, way nahigugma, walay nahimong concern nga na nimo, Jesus loves you, God loves you, the Holy Spirit wants to transform you. Inaot pa nga, di nato pakyason ang pagsunod sa pagtudlo sa balaang kasulatan, kay dili gihimong sekreto sa Dios ang pagkinabuhing malipayon. Iyan ning gilatid, iyan ning gibutang sa balaang kasulatan. Adunay mga propetang nagwali, adunay magsusulat sa Biblia nga nagsulat sa balaang kasulatan. Di tabuot nga mahisama sa pagtudlo, sa usa ka pagtudlo ni Ginoong Jesucristo, nga may tao nga gustong mubalik gikan sa Hades. Kay napa siya 5 ka igsuon nga di niya buot mahiadto sa place of torment. Kay ang tubag dinhi ni Abraham, if they will not listen to Moses and the prophets, ug di sila mo tuo, ug di maminaw kay Moises ug mga propeta, ug dili ikaw matandog ni ining maong mga pagpahinumdom, dili usab ikaw matandog bisan ang usa ka patay, mabanhaw, mubalik ug mo'y musugilon. Muna ang kamatuoran. Busa ako manghinaot sa simple nga magpaabot sa imo sa mensahe sa pulong, unta hatagan nimo og importansya ang pulong sa Ginoo. Gihigugma ikaw sa Dios. Unta imong sundon ang iyang mga kabalaoranan nga gibutang sa balaang kasulatan. Ang Dios magapanalangin kanimo kanatong tanan. To God be the glory and shalom.